Hello! Magandang gabi sa inyo lahat. So shoutout muna tayo no bago tayo mag-start. Shoutout po. Hello, shoutout. So unahin natin to si Ma'am Joanna Evangelista. I'm back daw sabi niya. Welcome back po Ma'am Joanna Evangelista. Sir Edgar Diaz from Pampanga. Kuya Joms TV, hello. Sir Mark Joseph C. San Mateo Rizal daw siya. Shoutout daw kay Mama Chi at JR. Nanay mo ba yan si Ma'am Chi? Hello Ma'am Chi. Kumain na po kayo. Next, si Sir Timothy Basadre from Santa Rosa, Laguna. Si Old Coffee Shop. Uy, laging out of the country daw si Arjo Atayde. Happy Gray Snake, hello. RJ Lemos, hello. Akala ko ito yung bagong upload ni Agassi Ching with Sir Clint. Gusto ko talaga reakan yun, kaya lang 1 oras ang haba eh. Kung gusto nyo reakan yung kay Agassi Ching, bigyan nyo ako ng timestamp kung alin doon part na yun ang re-reakan natin. Kasi masyado talaga siyang mahaba eh. Ma'am Perry Aba, hello. AC3, hello. Copy ko, hello. Ito ibig sabihin ka. So, yung sa Russia, please do not repeat. The scene author is not responsible for any damage. May okay nga. Sige. Punta ka nga ma'am dun sa channel nun. Sino nga yun yung channel nun? Si Dark Ghost ba yun? Paranormal? Pakikumpleto nga. Oo, meron nga pala sa sa cellphone, yung translator, pag tinutok mo. Sige nga, gawin ko. Salamat mama, copy ko. Michael Lucas, hello. Pa-shoutout sir mga watching from Washington po. Watching since 2022 pa sa channel. Salamat Sir Michael Lucas. Sir Julian Lakyan. Sir Mark Jan Manalaysay, hello. Sir Michael Amul Pabelico, hello po, sir. Salamat po. Ma'am Linta Mori, Sir Rezi Ruelan, shout out. Sir Nonito Lirio, hello from Calamba, Laguna. Sir Ranmes, na shout out ko na yung iba. Anyway, unahin muna natin to, no, tong sinend sa akin, yung kay Sir Crips. Yung may sumasayaw daw. Sige, tingnan nga natin to. Ano itong sumasayaw na to? Watch natin, watch. Ting na kompetisyon. Pero mula sa bidyong ito ay may napansin silang kakaiba na nagbigay ng kilabot sa kanila. Oo nga, no? Mula sa maikling bidyong ito ay makikita sa ikalawang palapag ng gusali ang pagdaan ng isang itim na figura o anino na walang sino man sa kanila ang nakapansin ng mga oras na ito. Iniisip ko kung anino ito, no? Iniisip ko kung anino, kung dadaan siya dito, kung galing sa baba. Sa bagay, may anino bang napoproject? Wala naman, ano? So, maliwanag ito ay nasa taas talaga kasi hindi siya tumatagos dito sa nasa likod siya netong parang semento eh. Dadaan siya. Ang pagdaan ng isang itim na figura o anino na walang sino man sa kanila ang nakapansin ng mga oras na ito.
Tapos ano pa, no? Ibig ko sabihin, hindi ko naman pwedeng sabihin glitch ng cellphone. Kasi hindi naman hindi naman gumagamit ng codec ng CCTV ang cellphone, 'di ba? Mataas ang frame rate ng. Kailangan malaman kailan ito nangyari. Kung lumang cellphone ang gamit, mababanggit ba ni Sir Crips kung anong date nangyari? Ang bidyong ito ay itinag naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Ronnie at mula naman ito kay TikTok user Achi. Ayon sa kanyang kwento ay kuha ang bidyong ito taong 2022, alas 8 ng 2022. gabi. Kung 2022, maganda na ang cellphone noon. Habang sila ay nagpa-practice ng kanyang mga kagrupo para sa isang paparating na kompetisyon. Pero mula sa bidyong ito ay may napansin silang kakaiba na nagbigay ng kilabot sa kanila. Kung ito ay siguro early 2010 or pwede ko sabihin glitch ng ng pero hindi modern na pala to, 2022 na. Pero ito hahanapan ko lang ng butas. Hindi, wala ganun talaga ako Kailangan magkaroon tayo ng explanation. Now, kung totoo naman yan, wala naman ako magagawa dyan. 'Di ba? Kung totoo naman yan, kasi mukha naman talagang compelling. Kaya lang, ito ang tanong ko. Tingnan niyo yung screen, ha. Ang bibidyohan mo dyan ay yung pagsayaw. Tama. Bakit kailangan idamay mo pa yung nasa taas? Na kung tutuusin, yung pagsasayaw ang bibidyohan mo, pwedeng maintindihan ko pa kung mas malawak ang space dito sa baba dahil talaga ang priority mo ito Pero wala kasama pa sa taas yung binibidyohan At maliwanag na ito ay hindi ito naka-stand. Hawak-hawak ito ng tao. Alam mo kung bakit? Gumagalaw yung camera Gumagalaw yung camera Ibig sabihin, hawak-hawak siya ng tao. Yun lang hindi ko sinasabing dahil doon sa sinabi ko, peke na to. Nawiwirduhan lang ako na bakit nakukuhanan pa yung taas. Ang priority mo dapat videohan itong sumasayaw. Di ba? Sa maikling bidyong ito ay makikita sa ikalawang palapag ng gusali ang pagdaan ng isang itim na figura o anino na walang sino man sa kanila ang nakapansin ng mga oras na ito. Pwede ito pa. May naisip pa akong dahilan. Pwede may pusa na dumaan dyan at shadow ng pusa yan. Pwede. Aso or pusa. Or siguro pusa kasi hindi na natin makikita yung ilalim nito Ito, I'm so sure, hindi naman ito sahig agad Hindi naman siya sahig agad So malamang hanggang dito pa yung niyan. Pwede pusa na dumaan yan, then ito nagkakas ng shadow. Kasi kung mapapansin mo, nasa likod din siya nung rehas Pwede. Nagkakas ng shadow mula sa ibaba yung pusa. Kasi nagbibleed yung ilaw dito So kung dadaan kasi meron din ditong mga tinatamaan ng ilaw. Well, yun ang wild guess ko ha. Feel free na basagin nyo yung ko. No? Lahat tayo magtutulungan dito. Hindi ko sinasabi ako yung tama. Pero pwede kasing pusa ito na dumaan na nagkakas siya ng shadow or aso. 'Di ba? Na nandito siya sa baba. Well, yun lang may isip ko. Now, kung totoong multo yan, wala akong magawa. Totoo talaga siya. 'Di ba? Anyway, proceed tayo do sa main topic natin. Ito natatandaan ko to
Ito 1995 pa to. Natatandaan ko to, hindi ko na naabutan yung 1995 ha. Natatandaan ko lang to, nabasa ko to somewhere. yung yung apparition ng Birheng Maria sa Agoo, La Union. Panoorin nga natin. Pagdating sa pagiging relihiyoso, mahirap kalabanin ang Pilipinas. Ibang klase po tayo magdasal, lalo na kapag may kailangan. Pagdating naman sa kababalaghan, number 1 din tayo dyan. Ang sabi nga ng matatanda, pinagpala daw tayo. Itong lugar daw natin ang susunod na Jerusalem. Kaya daw sangkatutak ang mga faith healers dito at ang mga membro ng H-World. Pero itong himala ni Judiel Nieva, hindi pangkaraniwan. Ito yung no? Ayun lang yata Ito yung nagparetoke. Babae na to ngayon di ba? karoon ng visionary ang Pilipinas. Marami ang naniwala, pero marami Judiel. ang nabugnot. Hindi raw totoo. Ang tanong ngayon, paano na ngayong idineklara na ng simbahan na huwad si Judiel Nieva? Magpapaalam na ba siya o ito'y ituturing na unang pagsubok lamang? Kahit ideklara mo yan Yung mga panatiko niyan, nasa denial pa rin di ba? Himala o hinala. Diyan tayo mahilig mga Pilipino dati, yung mga ganyan. Yung may mga himahimala na ganyan. Lamang ay suriin kung yung clinic-claim ng visionary ay totoo. That means authentic nang galing sa Diyos at therefore kapanipaniwala. Si Judel ay tao lamang. Walang magsasabi sa atin na wala rin mga pagkakamali sa buhay. But sa akin, I am 100% na ang apparition ni Blessed Mother dito sa Agoo ay authentic. We were telling them to just to be calm, not to be too fanatic about it. Anyway, salvation is not only given to us through those apparitions. Kasi kung, wait lang mamimiloso po lang ako ng konti. Kung halimbawa, magpapakita si Virgin Mary, bakit hindi na lang mismong si Jesus Christ na lang? Or halimbawa, kasi si Virgin Mary hindi naman siya deity, di ba? Hindi naman siya divine tao lang si Mary Well, wala naman akong magagawa. Malay mo, totoo naman, di ba? Pero, tsaka bakit kailangan magpakita siya sa isang tao lang? Hindi, nandun na lahat ng tao May message din naman palang ibibigay si Mama Mary. I-broadcast niya na sa lahat ng tao na nandoon, di ba? Nitong nakaraang linggo, ibinaba ng komisyon na itinalaga ng Diocese ng San Fernando, La Union ang hatol nito hinggil sa tinaguriang milagro sa Agoo. Hinatulan din ng komisyon ang diumanoy visionary na si Judiel Nieva. The Commission hereby reports to His Excellency that the apparition in Agoo is far from being supernatural. Para kay Judiel, inaasahan na niya ang naging pasyang ito ng simbahang Katoliko. Okay lang, syempre, masakit, di ba? Hindi natin maiwasan, I'm a human being. Okay lang, but naawa ako sa mga taong naniniwala na they are innocent, especially in other countries, na may mababalitaan sila na puro negative na. Ayon kay Father Mario Valdez, isa sa mga miyembro ng naturang komisyon, naging sapat ang 2 taon para pagpasyahan kaagad ang naturang phenomena. Now our understanding, the gravity of the different factors related to that is enough to declare
something, declare decision, to make a decision regarding the apparition. Di ba, nag-investigate din ang Katoliko pag sa mga ganyan, di ba? Hindi naman auto-paniwala. Now, yung mga magagalit dyan, di i-bash nyo yung Katoliko. Dati ganyan no? Ngayon, wala lang, hinahayaan lang nila pag may nagpapanggap. Di ba? Mas maganda yung ganyan sana para yung mga tao malalaman nila yung totoo o hindi. Hindi naman, 2 taon naman inobserbahan yung sa'yo 'di ba? 2 taon naman nilang inaral yan Ngayon kung lumabas sa findings na talagang hindi, sino lulukuhin natin, 'di ba? Pangunahing tinukoy ng simbahan ang di umano'y pangungopya lamang ni Judiel ng mga mensahe ng Birheng Maria mula sa iba pang visionary. Plagiarism. Wala pa kasing internet nun Kaya kung ano yung sabihin na nabasa niya, siguro nabasa niya somewhere yon, tapos ginaya niya din. And we found out that most of them were copied verbatim. So we concluded that when you say verbatim, word for word, di ba? Kung ano yung sinabi doon sa iba. Pero hindi, magiging devil's advocate ako. Hindi, iisa yung nag-message malamang same din yung sasabihin. 'Di ba? Halimbawa, ganito ako si Bungo, tinawag ko si Pedro. Oy Pedro, lika nga dito, pakisabi nga kay Juan, magdadala ako ng merienda mamaya sa bahay nyo. Pumunta si Juan sa bahay nyo. Now, si Judas dumaan, ganun din ang sinabi ko. Hoy, sabihin mo kay kay Juan, magdadala akong merienda sa bahay ni Pedro, 'di ba? So pag nag-report si Pedro kay Juan at si Judas kay Juan, malamang same yung sasabihin nila. Kasi ako lang yung nagsabi Medyo weak yung argument. Bagamat ako pabor ako na siguro fake nga naman yung kay Judiel. Medyo weak yung argument na para sa akin na same yung sinabi. Kahit pa sabi mong verbatim, yun nga yung message, di ba? Pero pakinggan natin, yung verbatim. No? So, we concluded that he must have copied them and of course, in the commission's report, put it into his memory and actually came out with those messages during the apparitions. Kinopya ko daw the whole sentence. How can I memorize? Paano ko ma-memorize yun on the spot? At maraming taong Hindi naman sinabi na hindi naman sinabing on the spot mo na minemorize Pwede kasing mangyari na-memorize mo na yan noon pa. Kasi yung pinagkopyahan mo di umano daw ay nag-e-exist ng matagal na. 'Di ba? Parang ang pinalilitaw mo on the spot mo na nasabi? Hindi. Kakampi na naman ako dun sa Katoliko. Hindi naman sinasabi na on the spot mo na yun. Diba? Ma-memorize yun on the spot. At maraming taong nakakakita na sinusulat ko. But as much Hindi, pwede kasing matagal mo nang alam yan. as possible, I think so the lady, she always repeat all the messages as a guideline to us, as the way to lead us in our whole life. Ayon sa komisyon, ikinonsidera nila ang testimonya ng mga taong nagpapatunay ng kanilang naging karanasan noong panahon ng apparition. Kung may lalapit sa inyong common tao, magsasabi, may sarili akong mga ebidensya, Father, baka makatulong sa pag-iimbestiga nyo. We heard those already. We heard those. So in general, the phenomena, they were not disregarded. They were accepted based on the testimony of many people, no? Anong tawag dyan? Masisterya. Subalit taliwas ang pahayag na ito ni Father Valdez sa naging karanasan ni Wilma Du, isang deboto ng Birheng Maria. Okay. Yung commission kasi ngayon, nakikipag-usap ako sa kanila. Sinabi ko sa kanila na meron po akong mga larawan, meron po akong mga tape, gusto niyo po ba, dalahin ko dito, panoorin niyo po. Ayaw naman nila. Tapos sinasabi ko, alam ko rin po kung saan makikita yung mga gumaling, yung mga biglang-biglang napagaling ng Birhen. Gusto niyo ho, dalhin ko sila dito. Ayaw din naman nila. Paano naman ako magpipilit?
Ayon kay Oh, hindi sana lahat ng naganap sana ipinakita mo sa sa Brigada 7. Madali lang mag-claim niyan eh. Asan yung mga picture? Ba't yun? Nandiyan na yung press sa nyo eh. Sa harap nyo eh. Ba't ninyo ipakita ngayon dyan? nakababalaghan sa apparition ay kanyang nasaksihan, kaya't handa niyang ipaglaban ang kanyang Asan? paniniwala na tunay ngang may naganap. Baka may maipakita si ate. Ako ang nandun, ako ang nakadama, ako ang nakakita, ako ang nagbago. So, stick ako doon. Kasi ako Hindi pwede. Kailangan documented. May sinasabi ka naman picture at tapes eh. Nasaan? Ba't di mo ibigay sa sa Brigada 7? ang nandun. Hindi ko sila kinakalaban. Trabaho nila yon. Eh, Kaya lang, sa akin naman, on my part, trabaho ko din to. Ako to eh. Ako yung nakasaksi. kahit na hindi pwedeng hindi pwedeng pagkatiwalaan yung sinabi mo lang. Kahit ako sabihin ko ngayon, nakasaksi ako na may lumutang na anghel dito sa tabi ko kanina. Kaya ko sabihin yun eh. Ako mismo yung nakaramdam no, nakita ko yung anghel nakatayo dito na lumulutang, lumilipad, gumaganon pa yung pakpak. 'Di ba? Documentation ang importante. Yan kadalasan ng sa ating mga Pilipino. Yung autopaniwala tayo lagi. Ngayon may magde-declare na ganyan na isa magpapatotoo. Ang pagpapatotoo niya daldal din. 'Di ba? Kahit 100 kayo nagsabi diyan na totoo yung nakita, yung napagaling. Asan? Mariinding pinagdududahan ng simbahan ang pag-iyak ng imahe. Ito na ba 'yon? Ito na ba 'yon? Eh wala namang mapapatunayan diyan eh. Binidyohan mo lang na may lumuha diyan eh na dugo sa birhen. Eh, may footage na rin ganyan sa GMA eh. Hindi pa rin. Ang Birheng Maria na ayon pa kay Wilma ay hindi lang niya nakita kundi nakunan pa niya ng video camera. Ibang emosyon. Kasi ang na-feel ko is yung hirap ng isang ina na pag nakikita Wala, hindi pwede yung na-feel na yan. Kailangan may scientific basis. isang anak mong mapapahamak. Because Kasi itong video na to, ito ba yun? Yung pinapakita na yan, yung video na yan? Wala namang mapuprove yan eh. Oh, nakita natin na lumuluha. Nung nakita natin, does it mean ba na totoo? Eh yung mga, kaya hindi tinanggap ng Katoliko siguro yan, may footage na rin sila niyan eh. I am also a mother. So ang na-feel ko nung time na nakita ko siyang umiiyak, para bang anak, sobra ka na. Sobra. Confirmation bias yung kinikwento mo. Na-record mo ba na sinabi ni Maria yon? Hindi. Na-feel mo lang yon. Kahit sino pwede sabihin yon. Diba? Sana naiintindihan nyo kung ano yung ibig ko sabihin. Kasi ang mga pinipresent niya, puro yung walang mapapatunayan. Oh, di ba diniman ko, asan yung video? Ayan, pinakita yung video. O ano mapapatunayan natin dyan? Dahil ba sa video na yan, dahil nakita nating kulay pula, yung lumalabas sa mata ni Virgin Mary, ay dugo na ba agad? Asan ang documentation na sinuri yan na yan ay dugo? Di ba? Wala. Ka na. Kaya nakakapagduda dahil sabi na rin ng eksperto sa mga ganyang bagay, yung eskultor na nakausap ko, nag-investigate kami, hindi gagawa ng ganyan ang isang eskultor, no, na maglalagay pa ng copper tube dyan sa butas para lalagyan ng corona. Hindi, may umami na dyan before. Panahon yata ni Mike Enriquez yun na panood ko. Ang ginagawa dyan, butas yung ulo ng rebulto, may butas na maliit dito sa mata, lalagyan ng ng pakulay na pula, yung asin. Pagka tumagal-tagal, yung asin kasi natutunaw yun eh. 'Di ba? Masyadong ito, yung may eskultor bang gagawa nun? Pag ginusto ng eskultor, gagawin niya yan. 'Di ba, men? Ang isang eskultor, no, na maglalagay pa ng copper tube dyan sa butas para lalagyan ng corona o iiwan ng kanalang inner eyes, hindi gagawin yon. Kaya doon sa... Paano mo nasabing hindi gagawin? Pumatay nga ng tao na gagawa ng ibang tao eh. Masyadong ang Pilipino noon pagka talagang naniwala sa isang bagay, ipipilit at ipipilit nila, no?
'Di ba? Hindi pwedeng, ito ang napapansin ko lagi nilang dahilan, hindi magagawa 'yon, naramdaman ko. Puro mga puro mga confirmation bias yung yung pinagbabatayan nila eh. Walang solid. 'Di ba? How sure are you na walang gagawa nun? 'Di ba? Batayan na doon, makikita mo na bakit iniwang may butas ang mata? Bakit mayroong butas ang ulo na may copper tube? Bakit? Makapagpaiyak ito o iiyak ito through mechanical works. Saksi ang Brigada 7 kayo ang witness nang dito iharap sa sa amin ni gagawin Wilma nating ang pag-aaral, orihinal no? na So, imahen ito nga ng yung Birheng original. Maria Sinasabi kasi na nila may lumuhan ng tubo dugo. daw at may kanal sa Ito'y loob ng- upang so, isa-isahin sa ang mata. mga argumento So, hinggil aalisin sa ko ito, kahina-hinalang itong imahen corona. ng Birheng Maria ayon sa komisyong may nag-aral tubo yan, dito. totoo. May butas dito. May butas, di ba? Yung butas na yan, ang gamit niyan para maipasok itong koronang ito para wag mahulog. So, ipapasok ko itong tubo na ito. Tingnan mo kung gaano kalalim yung butas na yan. Ayan. So, yan ang butas. 3/4 of an inch. Yeah, yan ang butas. 3/4 of an inch. Pero hindi diretso, di ba? Kasi pinaghinalaan nila kung mag-i-inject ng liquid yan, hanggang saan kaya tatagos yun. Hindi, actually, hindi naman kailangan i-inject eh. Pwede naman ipahid yan eh. Kasi kung hanap nga tayo ng picture niyan, hindi naman, yung mga nakikita ko na imahen ng birhen na lumuha ng dugo noon, ay hindi naman talaga mukhang tumulo. Mukhang ipinahid. Saan na ba yun? Yan o, katulad nito. Hindi talaga siya galing dito eh. Pinahid talaga siya eh. Yan o, ito yung sa Ago. Kay yata to, kaninong video to. Kay Claro. 'Di ba? Hindi naman yan eh. Hindi naman tumulo sa mata talaga yan eh. At granting na lumuha ng dugo yan, magdedemand pa rin ng scientific explanation yan. Or halimbawa, anong sense bakit lumuha siya ng dugo? May message? Ano yung message? Kayo mag-iisip ng message na yun? Bakit siya lumuha ng dugo? Hindi para magbago tayo lahat. Sino nagsabi nun? Di ba? Bullshit. Baon yun. Meron na rin akong injection. Sige, subukan. Dalawang klaseng test ang gawin natin. With the needle and without the needle. Pag in-inject mo yan with the needle, lalabas ang tubig. Handang-handa siya, para patunayan. Ayan. Sa ulo, ayan. So, umaakit din pa itaas. Pataas. Dahil nga, hindi butas. Tanggalin naman natin ngayon ang needle. Pasok natin, i-inject natin. So, umaakit. Umaalsa pa rin. So in short, solid ang loob nun. Okay, tingnan natin kung hanggang saan ang butas. Ayun, hanggang doon. Doon sa mga gilid. Ayun ang butas ng ganun. dulo, hanggang doon lang. So, walang way para kung Pwede naman tinapalan yun, di ba? liquid Hindi, actually, pinahid lang talaga eh. Kasi yung napanood ko sa Brigada 7, naaalis to, nilalagyan ng asin. Di ba? sa butas sa taas, tatagos pa gano'n. Wala. Hindi pwede. Nakita mo naman, tumataas siya, di ba? Sige, okay lang. Okay, ito yung copper tube na sinasabi nila. Yun ang naghahawak ng corona para wag mabagsak. Tingnan nga natin kung Angatin natin ang tube. Ayan. Okay, ito yung copper tube, ayan. Walang butas, di ba? Wala ring butas ang copper tube, solid. Oo. O, gusto mong tanggalin natin to? Baka sabihin mo, nasa loob ang mekanismo. Sige, pwede. Sige, tanggalin natin lahat. So, yan na, malapit na siya matanggal. Si Abner Mercado yan Yun. Buhay pa ba yan, si Abner Mercado? Sukatin din natin yung lalim nung Yari nung... sa kahoy ito, Oo. Hindi siya yung ivory o Hindi. kinast para... Tingnan din natin yung Asan yung pantusok natin? Ayan. So, ito rin ang gamitin nating panukat, no? Hahawakan mo ulit, ha? Sige. Okay, ito yung isa. O, ayan. Hawakan mo kung meron ka pang pag-uusugan. Wala na. Wala na. So, kung huhugutin mo, ganyan. Ayan. So, ito, butas yan para madugtong itong imahen tsaka yung base.
sa side naman. Yung mga stars, yung mga roses, baka akala nyo, baka yan yung mga dipindot. Inisa-isa lahat eh, no? Yan, o baka sa... Pero to be fair naman, I do admire na talagang inaano niya. Pinapakita niya talaga. Pero ang tanong, same din ba yan nung lumuha? Ito rin ba yan? Feeling ko ito pinahid lang talaga to eh. Meron. Chance nyo na yan kasi hindi naman lahat ng media na nagpupunta dito na i-inspection yan na kagaya ng rigid na ginawa ninyo ngayon. Sa panahon pa rin ng apparition, ay isa sa mga naging kamanghamanghang pangyayari ang pagsasayaw ng araw o dancing sun na para naman sa komisyon ay hindi sapat para maging batayan ng mga himalang naganap. We leave that to experts because some people witness those things, other people do not say anything also about those. So we leave that to the expert. That is our Yung yung dancing sun na na nakita din ng iba. Pwede kasing yun eh. Yung anong tawag doon, yung hindi naman herd mentality ba? Or bandwagon na kahit hindi mo naman nakita, sasabihin mo nakita mo na. Dahil na-impluensya ka na psychological priming ka. Kasi pag tinignan mo talaga ang araw, mahihirapan kang tingnan eh. Pag diniktahan ka, sumasayaw, tapos tinignan mo, parang medyo na ano-ano ka. Kung ano yung sinuggest sa'yo, pwedeng yun din na makita mo eh. our word to describe the phenomena. Hindi, sabi nila focusing of the lens daw yan. Oo. Kung focusing of the lens yan, ang tanong ko naman, paano kang nakakatingin ng diretso sa araw nang hindi ka nasisilaw? At pag tumingin ka ng diretso sa araw, di ba, pag ibinaba mo ang tingin mo ganun, dapat maitim ang tingin mo sa paligid. Hindi ito. Para kay Wilma, hindi na si Judiel Mahina ang sensor ng mga cameras nung dati eh. Kahit nga bumbilya nun, pagka ito yung bumbilya, pagka binidyohan mo yan, nagkakaroon ng may tawag dun eh. Banding, di ba? ang isyong ipinaglalaban niya. Noong unay, naging matapat siya bilang isa sa mga naniniwala kay Judiel. Subalit ngayon, tanging ang patutunayan niya ay totoong may naganap na apparition. Ay, hindi lang naman ang pari ang nababad trip kay Judiel eh. Pati mga deboto kami nga kung sa bad trip. Talagang bad trip na kami. Hindi na praning. Praning talaga ang term namin. I hope that the lady will not abandon us. I hope that the lady will help us. Hindi naman niya siguro gagawin yun. Na hindi nila mapapawilan ng mga tao, lalong mga devosyonado, yung mga believers, to come here in Agoo. Gayon din ay magiging mahinahon pa rin ang simbahan sa anumang magiging hakbang ni Judiel sa mga darating na araw. Kasi sa ngayon, ang nakikita ko sila Judiel is really acting on their own conviction din eh. So we should not really destroy a person by forcing him to do against his own conviction. Dito lang sa atin, ilan na ang na-convert niyan. So syempre, ang sa akin nun yung paano naman din ang mga damdamin nila? At least ako, kahit pa siguro si Jesus ang tumayo sa harapan ko ngayon at sabihin, hoy bruha, hindi nanay ko ang nagpakita dyan. Sasabihin ko pa rin, hindi. Ayan o, ito ba yung picture na yon? Hindi siya galing dito eh. Para siyang ipinunas lang talaga eh. At saka importante niyan, yung sample niyan, sana idinala nyo sa laboratory. Noong 1995, alam ko may technology na yan eh. Or ang gagawin dyan, i-sprayan niya ng, kaya lang mga NBI meron nun eh. Yung luminol, alam niyo yung luminol, yung ginagamit ng soko, na pag in-sprayan mo yon at natamaan yung tunay na dugo, pag nilagay mo sa UV light, mag-glow, mapatunayan na dugo. Ito wala eh, hindi naman siya nanggagaling dito mismo eh, parang ipinunas siya dito eh. Kaya pwede yung sinasabi ni ate na na wala naman talagang butas. Pero may mga ibang kaso kasi noon na sa investigador pa ni Mike Enriquez yun na panood ko eh. Yung lumuluha, yung sinabi ko nga, asin yun na may kulay
na from time to time yung asin ay matutunaw at lalabas yung pula na liquid sa mata. Pwede kasi yung ganun. Yun siguro yung minimension ng pare. Pero itong Virgin Mary mo na hindi siya luha eh. Now, sa akin naman granting na lumuha ng dugo. O ano ngayon kung lumuha ng dugo? Hindi naman natin alam talaga yung message. Ang magiging message niya naman sasabihin nyo lang na hango sa confirmation bias nyo. 'Di ba? Pag tinanong mo, bakit lumuha yan si Maria? Ang isasagot nyo, hindi kasi may mensahe siya na tayo ay dapat magkaisa at magmahalan. Paano naging naging konektado yun sa pagluluha ng dugo? Na tayo hindi na lang ang ginawa, instead na lumuha siya ng dugo, bigla na lang may mag-appear na sulat sa dibdib niya na magmahalan kayo. I think kung halimbawa ito ay may basbas ng Diyos, mas maganda na total powerful naman ang Diyos kesa pagluhain niya ng dugo to, di pagsalitain niya na lang yung rebulto. Kesa pagluhain niya lang ng dugo. Kasi pag naglumuha ng dugo, hindi naman natin alam ano ibig sabihin yan eh. Di ba? Kayo, kahit mga debotong Katoliko kayo, let's say lumuha ng dugo si Maria, ano yung meaning nun? Kahit sa Bible, may meaning ba yun na pag lumuha ng dugo, ang ibig sabihin nito ay may message na magkaisa tayong lahat at magmahalan. Wala namang ganun eh. Di ba? Kaya nga, kahit pa sabihin mong totoo na lumuha ng dugo yan, pointless pa rin. Kasi hindi naman natin naiintindihan yung message eh. Sorry to say, pero napaka-dumb naman ni Mama Mary kung yun ang gagawin niya. Di ba? Ganun na ako ka-firm. Ganun ako ka-firm sa stand ng Agoo apparition. Mga minamahal, wag niyong paniwalaan agad ang bawat nasasabing sumasa kanila ang espiritu. Siguro masakit talaga, pero I accept it for all the conversion for the people, for the sincere to something. Kumbaga, lalong-lalo akong tumitipay at binibigyan ko ng lakas mga tao na sana Nasaan na yan ngayon? sila, Si Judiel. lalo silang mabigyan ng katotohanan at lalong lalakas ang paniniwala nila kay Blas Navarro. Sa halip ay subukin muna nyo upang malaman kung mula sila sa Diyos. Biblical ito, di ba? Ultimong Bible inuutos na subukin, tapos yung mga bugok na kinikriticize ko na manggagamot, magagalit sa akin na wag ko daw pakialaman yung spiritual. Sabi nga ng Bible, subukin daw eh. Sabi niyo, Diyos ang nagbigay sa inyo niyan, tapos ayaw niyo naman subukin. Kasi ang purpose ng mga apparitions is for conversion, mga change of heart. So, if that is happening, that's well and good. So, we have to recognize that it is not because that these things are happening that it makes the whole matter of Judiel authentic. Okay? In other words, that can happen with or without Judiel. Unang Juan 4:1. Sapagat maraming nang bula ang propeta nagsilita sa sanlibutan. Ito si Jessica Soho reporting. Anyway, mga kababayan ko, yan lang naman ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.